Mahirap. Nasa level pa rin ang mahirap. Kumbaga, kumikita din, parang patas din lang. Kulang pa talaga. Hindi pa talaga sapat. Sa pakiramdam ng pamilya ni Mirna, isang senior citizen mula sa Quezon City, kabilang sila sa mahihirap na mga pamilyang Pilipino. Ayon kay Nanay Mirna, bagamat nakakakain naman sila ng 3 beses sa isang araw, kulang pa rin ang sweldo ng kanyang asawa na isang houseboy at anak na nagtatrabaho sa isang pribadong kumpanya, lalo na kung sakaling may magkasakit pa sa kanila. Sa minimum na sahod ng dalawa, wala na silang naiipon at talagang sagad na sagad ang kita para lang sa mga araw-araw na gastusin. Sabi ko nga, kahit anong budget natin, hindi nagkakasya. Kung baga, parang guma, nasigi lang ang inat natin. Wala, hatak lang ng hanat para makarating sa sahod na naman. Pagdating na naman ng sahod, siyempre, i-divide mo na. Bayad sa kuryente, bayad sa ilaw, sa tubig, bayad pa kung saan mga babayaran mo. Iyan na naman, para ka na naman maghatak na naman ng makarating na naman ulit. At para makatulong, may pagkakataon na napipilitan siyang mag-sideline rin ng paglalabada. Isa lang si Aling Mirna at kanyang pamilya sa 58% ng Filipino household na nagsasabing pakiramdam nila ay mahirap sila base sa datos ng pinakahuling Social Weather Station Survey na isinagawa noong June 23 hanggang July 1, 2024. Ayon sa SWS, ang 58% ay kumakatawan sa 16 na milyong household sa bansa. Ito ay 12% mas mataas sa 46% na naitala noong March 2024. Naitala naman ng 12% ang itinuturing ang kanilang sarili bilang borderline ng mahirap at hindi mahirap, habang 30% ang tingin sa kanilang sarili ay hindi mahirap o not poor. At sa inaabangang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inaasahan ni Nanay Mirna na bibigyang pansin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bagay na nagpapahirap sa kanila, gaya ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sabi baga niya ay ang bigas unang-unang ibababa, mga presyo ng ganito, pero parang hindi natupad. Sa isang presidente talaga, kung ano ang ipinangako, iyon ang gusto namin makita na matupad. Ang Department of Social Welfare and Development nananatiling nakatutok sa pag-aangat ng antas ng pamumuhay at kapakanan ng bawat pamilyang Pilipino. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.